Kita tayo. Amen. Bless din yung makapasyal kahit paano. Pero salamat din dahil yung nakikita ulit doon si Carlo sa Perla. Sinasabi na sa atin yung Perla. Kasi hapon na ako sabi ko, gusto niya kasi iba hapon. Pero masaya naman nag-prepare siya naman sila. What I'm saying is, pwede naman tayo masyal at hindi natin kinakailangan ng concept ng prayer. Dahil sa pato na tayo ikaan. So, marami naman kami dito kanila mga 5:30. So, yun lang po. Isang kasi meron mga Christian. Kaya talagang hindi tayo magawa ng effort para matulog sa church. Dahil sabihin natin malayo yung kalingan natin. Pero kung talagang sasadyain natin, gusto talaga natin, we can even arrive sa tamang oras. Well, isang bagay din, Monday, pagkadating namin ang Baguio City, sabi kaya pumunta ng tao. So, lakad. Monday yan, Monday. Napapaisip-isip ko na sabi ko, dati kaya ko maglalakad ng ganyan malayo. Hindi ko na makaya yun. Kasi nilalatan lang rin ata ito. Yan yung kaya parang wala nang bumababa. So, naisip ko talagang tayo, pwede na tayo ng pahinan. Gusto man ang iisip mo, pero minsan yung katawan mo ayaw na. Pero sila Joseph, nakatapos kasi si Hannah, si Fry, si Carlo, kahit ano lang. Ayan pala nila. Oo, medyo difficult naman ng breathing na yan. So, ayun lang. Pero, salamat po sa mundo. Kaya hanggat meron tayong lakas sa nila, kaya lang ibigay niya para sa buhay na po. Alright, and buti na lang, si Ate Mercy meron siyang heater sa kwarto niya. Yung parang open toaster. So, open toaster matalaga. Okay. Red toaster. Parang red toaster. So, yun yung heater na yun. Siguro kung wala yun, baka hindi ako nakatulog eh. Kanina naman po, okay, hindi ako nakatulog kasi yung driver namin parang matutulog. So, kung natulog ako, malamang hindi mabisita kami lahat. Kaya, mga nakaputing rooms na kami. Kaya, kahit tinato ako, pinitulog yung makatulog eh, kasi iniisip ko siya. Kahit ako yung mata niya, iba yung driver, wala na makatulog eh. Nakita pa yan. Kasi si tatay lagi, pinbaw kayo yung brother sa labanan, pagka-Friday. Tilan-tilan talaga yun. Pero lang pagka nasa Diyos. Pero hindi ko, bakit pag-Friday, talaga si brother sa labanan, hindi mo makikita. Pero ano na yung driver natin? Siguro, kasi tutulog si Clarence, si Ate Mercy, si Rhea, si Carol. Matulog din ako. Gusto ko lang matulog. Kaya yung driver namin, mahirap pag sinabayan kami ng tulog. Ayun, so, kaya yung driver na tulog. Anyway, alright, so, sa natin ang Bible sa atin sa Book of Romans.
tayo manalangin. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat muli at hindi po kami sa tahanan ito. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon. Iyang salita ay aming mabuksan at pag-aralan. Nalain namin ang pangunguna, ay magbigyan ng talino sa aming sa bawat isa kung anong kasalita ay aming maunawaan. Ibigay mo sa aming pagsusikat. Patuloy, Panginoon, na ang bawat anak ninyo ay tunay na magpuri sa inyo, sa inyong pagpilihan. At sa biyaya na natin sa amin sa pamumunutan ninyo. Sa pangalan ni Jesus namin pagpulas. Alright, we're in verse 17. Verse 16, sabi niya, therefore it is of faith, yung salvation, that it might be by grace, to the end, the promise might be sure to all the seed. Kasi hindi, ang promise ng salvation or salvation ay hindi maapuntahan kung ang gagawin ng Diyos ay magiging basihan niya yung works ng tao, hindi ito magiging sure dahil ang tao ay hindi naman makaka-accomplish ng kanyang ipinag-uutos ng perfectly. Alright, sabi nito, not to that only which is of the law, but to that also which is of the faith of Abraham, who is the father of us all. As it is written, I have made thee father of many nations, before him whom he believed, even God, who quickeneth the dead, and calleth those things which be not as though they were. Who again so believed in hope, meaning si Abraham ang pag-uusapan, ay wala naman talaga siyang panghahawakan ng pag-asa para magkaroon siya ng anak. Dahil nga siya ay matanda. Matanda na siya, matanda na si Sarah. Alright? Matanda natin dito. Yung promise ng Diyos kay Abraham, this is just something na kailangan ng tandaan lagi natin sa isip natin. Ang promise ng Diyos kay Abraham ay iba doon sa promise niya sa atin. Diba, hindi naman tayo promise ng Diyos sa atin na wala yung gagawin tayo. Malaking bayan. Alright? Kay Abraham, gano'n. Promise ng Diyos kay Abraham patungkol sa pagkakaroon siya ng anak at dadami siya, magiging great yung kanyang nation, magiging blessing sa buong mundo, sa lahat ng pamilya sa mundo. Para sa atin, ang pinag-usapan natin, kaligtasan, para magkaroon ng kaligtasan, ang promise niya, na magkakaroon ka ng eternal life kung ikaw ay mananampalataya sa Panginoon sa Kristo. Okay? Now, verse 18, sabi nito, who against hope believe in hope? Dahil siya matanda na. At that age, hindi niya siya pwede magkaroon ng anak. So, pwede isipin ni Abraham na imposible yun, hindi pwede mangyari. Humanly speaking, or sa perspective, sa standpoint ng isang tao, hindi pwede mangyari. Now, verse 18, that he might become the father of many nations, according to that which was spoken, so shall thy seed be. And being not weak in faith, he considered that his own body now dead. Now, by the way, kasi napasok si Abraham doon sa discussion ni Apostle Paul ng salvation by faith.
So sa chapter 4 verse 1, sinasabi niya, what shall we say then that Abraham our fathers pertaining to the flesh and found? So binibigyan niya rito yung experience ni Abraham. Ano experience ni Abraham? Okay, let's go on with verse 19. And being not weak in faith, he considered that his own body now dead. Meaning, so dahil sinabi ng Diyos na siya ibibigyan ng anak, so hindi niya inisip na hindi na siya nagkaroon ng argument o si Abraham na kung magkakanak ba siya o hindi siya magkakanak. Alright, now verse 19. When he was about 100 years old, neither yet the deadness of Sarah's womb. He staggered not at the promise of God through unbelief. Kay Abraham, walang sandali na kinwestiyon niya yung Diyos. Hindi niya kinonsider na ito na edad mo. Pwede ka pa ba anak? Okay? He did not stagger with unbelief. Sabi niya sa verse 20. But was strong in faith, giving glory to God. Verse 21. Now, basically, ito ang definition of faith. And being fully persuaded that what he had promised, he was able also to perform. Yan yung faith. Naniniwala ka sinabi ng Diyos, naniniwala ka na yung kanyang sinabi, totoo pa rin yan. Hindi baka matupad, hindi baka sakali matupad, ang malay mo matupad. Kundi yung faith, kung naniniwala ka, sinabi ng faith, makukonsider mo na faith. Sa sinabi ng Diyos, pinaniniwalaan mo na mangyayari yun. Okay? So, ganun yung attitude ni Abraham kung nagsalita sa kanyang Panginoon. Sabi sa verse 21, being fully persuaded that what he had promised, he was able also to perform. Okay? So, ang mahalaga, yung tao na justify o ginastify ng Diyos yung tao na sumampalataya. Kung para si Abraham na nanampalataya sa Diyos, yung tao ngayon na sasampalataya sa Panginoon, bagamat magkaiba yung content ng promise, hindi pareho yung laman ng promise ng Diyos kay Abraham at yung promise ng Diyos sa atin, sa surface. Hindi naman sinabi ng Diyos, kahit minsan, hindi niya sinabi kay Abraham, Abraham, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Ewan niya? Wala naman sinabi ganun ng Diyos kay Abraham. May isipin kasi natin, paano na yung mga Old Testament saints, paano sila nakatanggap ng kaligtasan? Narinig ba nila yung gospel kung paano ito sinasabi sa atin? Pareho ba yung content? Pareho ba yung pagsasalita? Believe on the Lord Jesus Christ. Hindi ganon, di ba? Kay Abraham, ang sabi sa kanya ng Diyos, I will make of thee a great nation. And sabi, Abraham believed that. And it was counted unto him for righteousness. So by faith, si Abraham, na-saved. Kung gusto natin ang mga examples ng mga taong ginasified ng Diyos in Hebrews chapter 11, kaya kung by faith. Paano sila na-saved? By believing, sabi doon sa verse 21, being fully persuaded that what he had promised, he was able also to perform. Pinaniwalaan nila yung promise ng Diyos sa kanila. And whatever conditions or commandments, kung may kasamang command yung kanyang promise, promise ng Diyos, okay, alam mo, promise ng Diyos, gawin mo ito, and dito sa pamamagitan nito, ikaw ay ganito mangyayari. So, ano ba ang kabuuan ng kanyang promise? Pinaniwalaan ng tao tumanggap ng
the promise, no, ginastify siya ng Panginoon. No, hindi natin kinakailangan isipin, no, na yung mga tao noon ay meron silang perfect na knowledge ng details ng paraan ng Diyos sa kaligtasan. Natanda natin yan, no? Sa Old Testament, wala silang perfect knowledge, no, ng detalye. Ano gagawin ng Diyos para yung kasalanan ng tao mapapayaran. Hindi naman nila alam perfectly na, ito palang batang ito, no? Si Joseph, si Mary, no? Yung tagapagligtas, si papanganak, ang nanay niya, ang pangalan ay Mary, saka si Joseph, at ito mangyayari, matawagin din siyang Jesus, no? Kasi wala silang ganong detalye na naiintindihan. No, at itong batang ito ay nabubuhay for 30 years no plus and then i-crucify siya sa cross. Walang ganun detalye. Okay? Although, sa mga prophets, sa book ng mga prophets, no, yun ay pinanggit. Na meron darating na magiging tagapagligtas, no, magiging substitute ng kasalanan ng tao para bayaran yung kasalanan ng tao. No, at siya yung magsasuffer at siya ay magiging dahilan para ang tao ay mag-justify sa kanyang kasalanan. No? Pero yung details, wala. Okay? So, yung tao paano sila na-save sa Old Testament? No? Not exactly na sinasabi sa kanila, sumampalataya kay Jesus Christ at ikaw ay maliligtas. No? Sa atin gano'n, no? Diretso. Okay, verse 20. Verse 22. And therefore it was imputed to him for righteousness. So, yung kanyang paniniwala, pananampalataya sa promise ng Diyos, no, dahil doon siya ay ginawang matuwid sa harapan ng Diyos. So, pwede natin sabihin, si Abraham ba ay na-save nung araw na yun? Yes, nung araw na yun, nag-guarantee yung kanyang salvation. Okay? It was imputed unto him for righteousness. Verse 23. Now it was not written for him and for his sake alone that it was imputed to him, but for us also, to whom it shall be imputed if we believe on him that raised up Jesus our Lord from the dead, who was delivered for our offenses and was raised again for our justification. Paano tayo na-justify? Ano ang basis ng Diyos para tayo ay kanyang patawarin? Well, si Jesus Christ. Siya ang pinarusahan. He was delivered for our offenses, He was raised again for our justification. Okay, yung resurrection ay na magsiserve itong, okay, naisipin natin. Yung pagkasalanan natin, kailan nabayaran? Nung nag-resurrect si Jesus Christ o nung nakapako sa Jesus Christ? Nag-resurrect? Ha? Nung mag-resurrect pa siya, saka sabi, bayaran na? Ha? Nung nakapako. Ulitin natin, no? Kailan nabayaran yung kasalanan mo? Kailan nabayaran ni Jesus Christ yung kasalanan ng tao? Nung siya'y nakapako, pinapuno sa cross at namatay, o nung siya'y natuloy na ulit? Sino may sabi nung doon sa cross, nung nakapako sa doon, nabayaran yung kasalanan? Sino may sabi nung mag-resurrect? Grabe kayo matakot dahil nag-iisa kayo. Okay, yan, dalawa na kayo. Okay, sino ba? Sino may sabi sa resurrection? Tapos kami ulit. Tapos pa ulit. Hindi pa rin sabi niya. Okay, hindi ka. Yan, okay. Gusto mo yung kumampi. Okay, yan. Meron pa magkakampi doon sa dalawa? Ano ba siguro din yun? Binayaran niya. Magkano niya binayaran? Pinamatay sa cross. Okay. Ikaw, ikaw sa cross. Yung after music. Yung nakapaka sa cross. Hindi mo kayo na ipapakita ng independent. Ang mag-asawa, hindi ibig sabihin na pareho ng paniniwala. Okay, so. Pero si Abraham ay kumampi doon. Okay, yung tama, nung nakapako sa cross. Na? Di ba ano ba sinabi ni Jesus nung nakapako sa cross? It is finished. It is finished.
Tapos na. Di ba? Bayad na. Okay, ngayon, ano naman ang kahalagahan ng resurrection? Ha? Okay? Yung resurrection ay nagpapatunay na tinanggap ng Diyos yung bayad ni Jesus ang ating kasalanan. Nagpapatunay yun. Kasi saan tayo manghahawakan na nabayaran na nga yung kasalanan natin kung hindi siya mabuhay? Diba? Okay, halimbawa, wala pa resurrection. Ay, napatay na sa loob. Okay, bayad na ba o hindi? Bayad na ba o hindi? Bayad na, okay. Kahit na hindi siya nag-resurrect? Kasi kung hindi siya nag-resurrect, paano natin masasabi na bayad na nga? Diba? Paano natin masasabi bayad na? Pero yung resurrection niya, katunayan, katibayan. Bayad na. Pero kung yung exact time na nabayaran, kung saan yung exact place na bayaran, doon sa cross, hindi doon sa resurrection. Okay? Dito, binibigyan tayo ng panghahawakan natin bilang mga mananampalataya. No? Saan tayo manghahawakan? No? Saan tayo, di ba, anong magiging, ano bang word na Tagalog doon? Panghahawakan, ano bang isang word doon? Kahit isang mas malalim na Tagalog, pero hindi ko ganun sa lalim. Mananangan, okay? Pero parang mas magandang pakinggan yun sa ganitong pagkakatawa. Doon ka, nananangan, no? Okay na, bayad na, kasalanan mo. Kung may magsasabi, bayad na ba o hindi? Paano na naman yan? Nag-resurrect si Jesus Christ. Okay, sabi sa verse 25, who was delivered for our offenses. Okay, kaninong word ng resurrection? Kaninong word ng resurrection? Sa God the Father or kay Jesus Christ? Kaninong word ng resurrection? Si Jesus Christ ba, binuhay niya lang yung sarili niya? Oo, binuhay siya ng God the Father. Okay. Di ba nag-aaral tayo sa John chapter 10? Paano sabi ni Isa sa John chapter 10? Chapter 11. Ano sabi niya? I am the resurrection and the life. Tama? Okay. I have power to chapter 11 ba yan? I have power to lay it down. I have power to raise it up. Correct? Diba? Sige nyo na. Okay. So, si Jesus ba binuhay niya yung sarili niya? Sige po. Sige po. Pwede po. Okay. So, binuhay ba niya yung sarili niya o binuhay siya ng katapalan? Okay. Bukala ulit tayo. Sino may sabi binuhay siya ng katapalan? Walang papyahan. Okay. Sa isip ko, yung sarili niyo, yung sagot na. Sino may sabi binuhay siya ng katapalan? Sino may sabi binuhay niya ng sarili niya? Okay, matawag ka ng isa kayo. Sino may sabi? Hindi ba nagtatasa kami dati? Sino may sabi, binuhay siya ng God the Father? Para sa kamay. Sino may sabi, binuhay niya yung sarili niya? Okay. Alright. Sabi ni Jesus, may kapangyarihan sa buhay ng sarili niya. Correct? Okay. Pero, kinakailangan yung God the Father buhayin siya. Kasi, yung God the Father magbibigay ng dito, kanyang ayun, diba? I-authenticate niya, parang diba? Kailangan bigyan niya ng approval niya. Papakita niya, okay, nanggaling sa kanya, hindi lang nanggaling kay Jesus Christ. No? Nabinuhan niya, in-accept niya. Kasi yung offering, para kanino ba? Directed niya yung offering. Sa God the Father, diba? Hindi mo pwedeng, bagaman si Jesus, pagkapangyarihan buhay ng sarili, na binuhay niya na yung kanyang sarili, ay kinakailangan nandun yung act of God, no? Ng God the Father, ng acceptance ng kanyang offering. Bagaman, pwedeng sabihin ni Jesus, di ba doon pala sa cross, bayad na ako? O di pwede na ako tumayo. Correct? May deny na?
buhay, bago na kay Jesus Christ, no? Paano nga tayo, magkaroon tayo ng masasabi natin, ito, no? Matibay ito na aking pangahawakan na yung aking kasalanan, bayad na. Pinatunayan ng ginawa ng God the Father na niresurrect niya si Jesus Christ mula sa patay. Naintindihan? Okay? So, verse 25, hindi yung question na, who was delivered for our offenses? Hindi kanya tinatanong. Si Jesus Christ, sinasabi niya, he was delivered for our offenses. Balik natin verse 24. But for us also to whom it shall be imputed, if we believe on Him. If we believe kanino? If we believe kanino? Verse 24. If you believe, sing on Him, God the Father or Jesus Christ. Okay. Sino may sabing God the Father? Sino may sabing Jesus Christ? God the Father. Praise of Jesus. Ulit. Sino may sabing God the Father at tinutukoy dyan? O sino may sabing Jesus Christ at tinutukoy dyan? Yung God the Father at tinutukoy, di ba? Bagamat alam natin, sabi sa John 16, whosoever believeth in Him, kay Jesus Christ. Believe on the Lord Jesus Christ. Tama? Okay. Pero sinasabi ni Apostle Paul dito, di ba? Sino binigay niya example? Si Abraham. Sino nagsalita kay Abraham? Yung God the Father. Tama? Naniwala si Abraham sa God the Father sa sinabi ng Diyos. Ganun din naman tayo. Kung maniniwala tayo sa Diyos, no, na sinasabi niya, na ano? Binuhay niya na nga si Jesus Christ. Sabi, if we believe on Him who, verse 24, in Him that raised up Jesus our Lord from the dead. See? In Him that raised up Jesus our Lord from the dead. Sa Kanya nagbinuhay yung Panginoon, si Jesus na Panginoon na magmula sa patay, who was delivered, Jesus was delivered for our offenses and was raised again for our justification. If we believe on Him, sa Kanyang promise, then ano nangyari sa atin? Ganon din naman tayo, merong righteousness. O, tinuring ka na ng Diyos na ano? Gawin na. Wala na ano na alis? Nawala na yung charges, nawala na yung penalty ng kasalanan. Sa parang paraan, nagtrabaho ka ba? Hindi. Si Jesus Christ nagtrabaho para sa iyo. Naghirap din sa cross. No? Pinakita ng God the Father, ng Diyos, na tinanggap niya yung binayad ni Jesus sa pamamagitan ng pag-resurrect niya sa Panginoon Kristo. Okay? So tayo ay na-justify. Namatay siya sa cross dahil sa ating kasalanan. And yung kanyang resurrection nagpapatunay na yung kasalanan ay bayad na. Yung chapter 5, no? Hindi na naman natutunan yung chapter 5. Pero yung chapter 5, merong ilang questions na kasagutin dito. Isa ay, ano result ng salvation na yan? At pangalawa, ay, pwede kasi pumasok sa isip ng isang tao. Ibig mo sabihin, yung problema ng tao na papunta sa mapaparusahan siya, ibig sabihin, isang tao lang na-solve na yung problema ng lahat ng tao. Okay? Sa sentro doon sa discussion ngayon, yung chapter 5, papaliwanag ng Apostle Paul kung paano na ginawa lang ng isang tao ay sapat na para yung problema ng lahat ay magkaroon ng kasagutan. Kasi pwedeng pasok siya sa isip ng mga tao eh. Parang hindi ba ang problema nila? Ibig mo sabihin, managpantayan ka lang sa pagkayon. Mas pwede pa, okay? Mas pwede pa sana isipin nila. Ang dami-dami natin. Siya, isa lang siya. Siya na lahat ng problema natin. Paano nangyari na gano'n? Paano yung isang kasalanan, isang ginawa lang ng isang tao, nalutas ang problema ng lahat. Okay? So,